Agad na nagsalita si Liu Hanyan, ano ang sitwasyon? Huwag kang maglihim. Ang taong ito ay lubhang malubha ang pinsala, nasira ang kanyang mga meridyan. Kaya ko namang sabihin, pero sa totoo lang, ang pagsisikap na gamutin ang isang disipulong may pangkaraniwang talento ay hindi matalinong hakbang. Hindi pinansin ni Liu Hanyan ang sinabi ni Guang Sheng at nagtanong lamang, ilang halamang gamot ang kailangan. Ibibigay ko. Nagpakita ng pag-aatubili si Sutiandi, paano mangyayari iyon? Ako ang kanyang guro. Kahit gaano karaming kayamanan ang kailanganin, mayroon ako. Nagalit si Liu Hanyan at sumigaw, kung alam mong ikaw ang kanyang guro, bakit mo hinayaang mapinsala siya ng ganito katindi? Dahil sa kagyat na sitwasyon, ang kanilang pagtatalo ay ikinagalit din ni Ginang Lin Yunzi na sumigaw, tama na. Gamutin muna siya. Guang Sheng senior brother, sige na, subukan mo siyang iligtas. Bagamat ayaw ni Guang Sheng, wala siyang magawa. Kung iyan ang sinasabi ninyo, wala na akong masasabi pa. Tayo na, magsimula na tayo. Pagkatapos ng 3 oras na walang tigil na paggamot, nang makitang medyo maayos na si Xiao Yifeng, nagpahayag si Liu Hanyan, sa pangkalahatan, nakakatakot pero hindi mapanganib. Swerte talaga sa pagkakataong ito. Maraming salamat, Guang Sheng senior brother. Marunong ka pa palang magpasalamat sa akin, pabirong sagot ni Guang Sheng. Walang anuman, walang anuman. May kailangan pa akong gawin, mauuna na ako. Sa totoo lang, itong si matanda ay palihim na nagmumura, swerte ba ito? Anong klaseng swerte yan? May mga taong gumagastos ng pera na parang basura tulad ninyo. At pinipili pa ang pinakamahalaga. Kayong lahat ay mga may-ari ng lupain, talagang mayayaman. Pinilit ninyo akong gumamit ng mga espiritual na gamot para maging ganito. Ang paggamot sa isang walang kwentang disipulo ay ginagawa ninyo ng buong puso. Nakakainis ikumpara ang tao sa tao. Hindi na ako pwedeng manatili rito. Umalis na rin si Liu Hanyan. Kailangan ko na ring bumalik. Nagtatakang nagtanong si Sutiandi, Liu Hanyan senior sister, bakit ka na parito para tulungan ang disipulo kong ito? Sumagot si Liu Hanyan, dati siyang tumulong sa akin sa ilang bagay, kaya sa pagkakataong ito, pinrotektahan ko ang kanyang kaligtasan. Si Xiao Yifeng, na nooy nasa kalagitnaan ng pananaginip, ay napadpad sa isang mundo ng ilusyon. Nasaan ako? Nang siya'y nalilito, nakarinig siya ng malakas na sigaw, saklolo. Agad na tumakbo si Xiao Yifeng para tingnan at nakita ang kanyang ikalawang nakatatandang kapatid na tinutusok. Ang tumutusok sa kanya ay walang iba kundi ang mabangis na demonyo sa puso ni Xiao Yifeng. Natigilan si Xiao Yifeng at naalala, ito yung panahon na nagkaroon ako ng key deviation sa nakaraang buhay. Isa itong panaginip. Biglang, isang malakas na boses ang umalingaw mula sa langit, hayop. Hindi ka pa ba titigil? Xiao Yifeng, nababaliw ka na ba? Pinapatay mo ang iyong mga kapwa-disipulo at pinatay mo pa si Junior Brother Su. Isa kang lobong may puso ng aso, nangahas kang patayin ang iyong guro. Ang kamalayan ni Xiao Yifeng sa loob ng demonyo sa puso ay sumagot, patayin ang guro. Hindi. Wala akong ginawa. Nangangahas ka pang magdahilan? Ang iyong katawan ay puno ng napakalakas na demonyong enerhiya. Ngayon, papatayin kita para linisin ang sekta para kay Junior Brother Su. Si Xiao Yifeng ay napasigaw sa sakit dahil kontrolado siya ng demonyo sa puso, yumakap sa kanyang ulo. Ngunit ang kanyang kalooban ay hindi makalaban sa masamang sarili nito. Ganap na nitong sinakop ang katawan ni Xiao Yifeng, na may umaapaw na hangaring pumatay, ang mukha'y maitim, at sa isip ay iisa lang ang layunin. Lipulin ang sinumang hahadlang sa kanya. Tumawa siya ng parang baliw, hahaha. Ako nga, ano ngayon? Ngayon, mamamatay kayong lahat. Mula sa itaas, walang awa silang nagpakawala ng hindi mabilang na mga atake ng mahika upang talunin ang demonyong ito. Isang pagsabog ang yumanig sa lupa, hindi alam kung ano ang kinahinatnan. Nakita ni Xiao Yifeng ang eksena sa panaginip at napuno ng hinanakit. Sa nakaraang buhay, ako'y nilamon ng isang nalalabing kaluluwa ng isang demonyong nasa Tribulation Transcendent Stage, na pilitang makipamuhay kasama niya. Ang demonyo sa puso na ito ay napakalakas pa rin. Pagkatapos ng atake, sumugod siya at sumigaw, Death Insect, iyan lang ba ang kaya ninyo? Pagkatapos ay tumakas siya, na hinabol ng mga tunay na maestro. Mga Ginoo, huwag kayong mag-atubili. Huwag ninyong pakialaman kung mabuhay man siya o mamatay. Muling nag-isip si Xiao Yifeng. Pagkatapos ng lahat ng mga nagkataong ito, ginulo niya ang aking isipan, nahulog ako sa estado ng kabaliwan, at pinagbintangan pa akong pumatay ng guro. Mukhang siyan, nakipag-ugnayan ka sa akin sa kalahati ng aking buhay. Sa buhay na ito, hinding-hindi kita patatawarin. Isang sigaw ang gumising sa silid. Pagkatapos ng masamang panaginip, nagising si Xiao Yifeng na may tulalang ekspresyon. Narinig ni Miaoking ang malakas na sigaw ni Xiao Yifeng at napaluha. Talaga bang hindi mo ako mapapatawad? Phew. Junior brother, nagkamali ako. O kaya, saktan mo ako, hinding-hindi ako lalaban. Hindi. Nanaginip lang ako kanina. Napadaan si Xiaoyu at nagulat. Anong ingay yon? Pagkatapos ay sumigaw siya ng may pagkasindak, Young Master. Young Master Xiao, gising na kayo. Tinanong ni Xiao Yifeng si Miaoking, gaano katagal akong natulog? 4 na araw ka ng tulog. 4 na araw. Grebe. Narinig ni Sutiandi at ng kanyang asawa ang sigaw at dumating na rin. Xiao Yifeng, gising ka na. Kumusta ang kalagayan niya? Agad na bumangon si Xiao Yifeng para bumati, guro, ginang.
Hindi na kailangan yan, dumalaw lang ako para tingnan ka, sabi ng ginang. Munting Feng, salamat sa pagligtas mo kay Miaoking. Kung hindi dahil sa iyo, magsisisi ako habang buhay. Yumuko siya na nagpakita ng kanyang magandang kalooban. Sumagot si Xiao Yifeng, ginang, hindi na po kailangan. Ginawa ko lang po ang responsibilidad ko bilang isang disipulo. Sa panaginip ko kanina, hinahabol pa ako ng sekta dahil sa pagpatay sa guro. Hindi ko inaasahan na paggising ko, ganito pala talaga ang eksena. Sabi ni Sutiandi, asawa ko, ilabas mo muna si Miaoking. Gusto kong makausap si Xiao Yifeng. Dinala ng ina si Miaoking palabas, ngunit ayaw nitong umalis. Bakit po? Gusto ko rin pong manatili. Itay, huwag mo siyang pahirapan. Makinig ka. Ang iyong ama ay gusto lang magpasalamat kay Munting Feng. Hindi mo ba alam na napakamapagmataas ng iyong ama? Kung nandito tayo, hindi siya magiging natural. Nagtanong si Xiao Yifeng, guro, ano po ang gusto ninyong sabihin? Maingat na nagtanong ang guro, ano ang relasyon mo kay Liu Hanyan Zhenren? Nagulat din si Xiao Yifeng. Bakit po ninyo naitanong, guro? Sabi ni Sutiandi, nang malaman ni Liu Hanyan Zhenren na malubha kang nasugatan, sadya siyang pumunta rito at malaki ang naitulong. Sinabi niyang tinulungan mo siya dati, ano ang ibig sabihin noon? Medyo nagulat si Xiao Yifeng. Ano? Sadya siyang pumunta rito. Ah, guro, sa totoo lang, maliit na bagay lang iyon. Hindi ko inaasahan na naaalala pa niya. Dati ko pong sinabi sa inyo, bago pa makilala ni Senior Liu Hanyan ako, ang aming nayon ay winasak ng mga demonyong lobo. Noong panahong iyon, si Liu Hanyan Zhenren ay nagpanggap na ordinaryong tao. Noong napapalibutan kami ng mga demonyong lobo, tumakbo ako para harangan sila. Umalis na kayo. Hayaan ninyo na sa akin ang mga halimaw na ito, sabi ulit ni Xiao Yifeng. Bilis, umalis na kayo. Kung hindi, huli na ang lahat. Nagpasalamat si Liu Hanyan noon kaya sinabi niya, tinulungan mo ako, kaya ngayon, ako naman ang tutulong sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin, binibini? Huwag kang matakot na parang nawala sa sarili. Sa totoo lang, hindi ko alam noon na si Senior ay isang dakilang nilalang. Ang resulta, pagkatapos noon, ako ay iniligtas ni Senior. Naintindihan ni Sutiandi. Ah, ganoon pala. Kahit na mortal ang katawan, mayroon kang pusong handang tumulong sa mundo. Magaling ang iyong ginawa. Natutuwa si Xiao Yifeng. Hahaha. Sobra naman po kayong pumuri, guro. Mabuti na lang at mayroon akong mga karanasan sa aking asawa sa nakaraang buhay, kaya medyo naipaliwanag ko. Nagbilin ang guro, ngunit sa pagkakataong ito, malaki ang kanyang naitulong. Kung makikita mo siya ulit, siguraduhin mong magpasalamat ka. Makakaasa po kayo, guro. Ang kabutihang ito ay itatanim ko sa aking puso. Mabuti kung gayon. Magpagaling ka ng mabuti. Hindi na kita gagambalain pa. Opo. Ihahatid ko po kayo, guro. Si Sutiandi, na mayabang, ay lumabas na hindi nakalimutang kumaway. Nga pala, tungkol kay Miaoking, salamat sa iyo. Naku, itong matandang mayabang na ito. Pagkaalis ng guro, agad na umupo si Xiao Yifeng at nag-isip. Sa pagkakataong ito, malaking utang na loob ang natanggap ko mula kay Liu Hanyan. Mukhang kailangan kong madali ang palakasin ang aking kakayahan sa pakikipaglaban. Bagamat masarap umasa sa iba, kailangan ko ring maging malakas. Sinubukan ni Xiao Yifeng ang kanyang enerhiya at nagulat. Ang aking cultivation. Ikalimang antas ng pagpipino ng Qi. Sakto, ang ikalimang antas ay ang pasukan para magamit ang sining ng pagbagsak ng ulan. May isang lugar na sa wakas ay mapupuntahan ko na. Nang gabing iyon, sa ilalim ng maliwanag na buwan at sariwang hangin, isang maitim na anino ang lumilipad mula sa isang puno patungo sa isa pa ng may kagalingan. Si Xiao Yifeng pala iyon, nakasuot ng itim na kasuotang ninja, palihim na lumabas. Sa sandaling iyon, nakarating si Xiao Yifeng sa isang bangin. Matapos kumpirmahin ang lokasyon, huminga siya ng malalim, pagkatapos ay tumalon pababa ng bundok na parang ibon. Dito nga. Akala mo yayanig ang lupa sa paglapag, ngunit ginamit ni Xiao Yifeng ang sining ng pagbagsak ng ulan upang manatiling matatag sa ere na may mga magaang balahibong lumulutang. Mabuti. Nandito pa rin. Nagsindi ng apoy si Xiao Yifeng sa kanyang kamay at pumasok sa isang lihim na kuweba. Kung hindi ako umabot sa ikalimang antas ng pagpipino ng Qi, hindi ko talaga mararating ang lugar na ito. Matapos ang mahabang paglalakad, sa dulo ng lagusan ay lumitaw ang isang kalansay. Sa tabi nito ay isang espada na may mga mahiwagang salita. Umiti si Xiao Yifeng ng lihim. Ito ang pamana na iniwan ng isang cultivator ng antas ng dakilang pag-akyat. Marahil ito ang lugar kung saan namatay ang isang kaaway ng insect noon. Hanggat may magmamana ng kanyang pamamaraan, tiyak na isang hakbang ito patungo sa langit. Siguradong iyan ang iniisip mo, ano mo Qingshan? Naisip iyon ni Xiao Yifeng, bigla niyang itinapon ang apoy sa kalansay. Boom! Ang apoy ay nagliyab ng malakas, unti-unting tinutupok ang kalansay. Kaya mong magtiis ng ganito? Sige, susunugin ko ang iyong mga buto hanggang sa wala nang matira. Biglang, isang boses ang narinig, bata, sandali. Ang kaluluwa ni Mo Qingshan ay lumitaw mula sa kalansay. Hindi kaya't ang batang kaibigan ay disipulo ng banal na kulto. Bakit mo alam ang pangalan ko? O baka kasamahan kita? Kakasabi pa lang niya ng ilang salita, pinalakas pa ni Xiao Yifeng ang apoy na ikinagalit ng kaluluwang multo. Bata, ikaw. Mayabang si Xiao Yifeng.
Muking Chen, tingnan mo nga ang itsura mo ngayon. Talagang walang kahihiyan. Kahit papaano, dati kang cultivator ng antas ng paglampas sa tribulasyon, pero yumuyuko ka sa isang nasa antas ng pagpipino ng ki. Wala kang kahihiyan. Gusto mo bang palayain na kita ng maaga, ha? Pagkasabi noon, naghagisik si Yao Yifeng ng maraming anting-anting patungo kay Muking Shan. Nataranta rin si Muking Shan. Mga anting-anting na sumisira ng kaluluwa, espesyal na ginagamit para atakihin ang primal soul. Pumunta ka rito para sa akin, hindi ba? Kahit kaluluwang multo, napakabilis pa rin niyang naiwasan ang lahat ng anting-anting. Kaibigan, wala tayong alitan o samaan ng loob. Bakit mo ito ginagawa sa akin? Galit na umatake si Xiao Yifeng. Hindi mo na ako naaalala? Dati tayong magkakilala. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, nagtangkang tumakas si Muking Chan. Nakakainis. Kung magpapatuloy ito, siguradong mamamatay ako rito. Kailangan kong tumakas. Tumakbo si Muking Chan habang sumisigaw, ang utang ngayon tatandaan ko ito. Kahit sino ka pa, pagbabayarin kita ng mahal sa hinaharap. Ngunit pagdating ni Muking Shan sa bukana ng kuweba, nahuli siya ng pormasyong bagwa na inihanda ni Xiao Yifeng na nagpahirap sa kanya. Nagsasaya si Xiao Yifeng. Ano ang lasa ng pormasyong bagwa na kumukulong sa kaluluwa? Ito ang mga espesyal na bagay na inihanda ko para sa iyo, Muking Shan. Ngayon, hindi kita patatawarin. Sa nakaraang buhay, muntik na akong matagumpay na masakop ng taong ito, na naging dahilan upang magulo ang aking isipan sa kalahati ng sumunod na buhay, laging nasa bingit ng ki deviation. Nagalit si Muking Chan. Nakakainis. Munting bata ng antas ng pagpipino ng ki, ayaw mong uminom ng alak na pang-anyaya, gusto mo ng alak na pangparusa. Ngayon, lalamunin kita. Sabi niya at parang baliw na sumugod kay Xiao Yifeng. Sumigaw si Xiao Yifeng, libu-libong espiritual na espada ng pagputol. Ang espada ay marahas na yumanig, at nang marinig ang tawag, lumipad ito diretsyo kay Muking Shan at pinutol ang kanyang kaluluwa ng malinis. Sa sandali ng kanyang pagkawasak, galit pa rin siya. Bakit mo kayang kontrolin ang espada ng pagputol sa immortal? Pagkatapos, ginamit ni Xiao Yifeng ang mga tanikala para igapos siya. Kadena ng puso ng daon ng isa Finsec. Ikaw ay taga-Finsec. Mayabang si Xiao Yifeng. Hulaan mo. Hahaha. Nakakainis. Kahit maging abo pa ako, hihilahin kita kasama ko. Nagtangkang pasabugin ni Muking Shan ang kanyang katawan para sabay silang mamatay, ngunit hindi niya inaasahan na magpapaputok si Xiao Yifeng ng isang sinag na tumago sa kanya. Ito ang panusok na naghihiwalay ng kaluluwa ng banal na kulto ko. Nagpatuloy si Xiao Yifeng sa pag-atake. Sutra ng pusong walang hugis. Kontrolado at pinigilan si Muking Shan. Nataranta si Muking Shan. Sutra ng pusong walang hugis ng monasteryo ng walang hugis. Paano nagiging dalisay ang sariling kalikasan? Paano nagiging ganap? Paano hindi namamatay o ipinapanganak? Paano hindi gumagalaw? Paano nakakalikha ng lahat ng bagay? Nang makitang malapit na siyang mawasak ang kaluluwa, nagsalita siya, sandali. Kaibigan, pakinggan mo muna ang sasabihin ko. Oh, ano pa ang gusto mong sabihin? Kaibigan, marahil ikaw ay mula rin sa isang tanyag na angkan. Siguro alam mo kung gaano karaming kayamanan ang mayroon ang isang kultivator ng antas ng dakilang pag-akyat. Maaari kong sabihin sa iyo ang lokasyon ng mga iyon kapalit ng aking buhay. Nagpakita ng pag-aalinlangan si Xiao Yifeng. Mukhang kaakit-akit yan. Hanggat magpapakita ka ng awa, kaibigan, ang lahat ng kayamanang iyon ay magiging iyo sa hinaharap. Lahat ng ilog ay dumadaloy sa dagat, ang pag-aaral mula sa lakas ng iba ay tiyak na nangangailangan din ng mga mapagkukunan para sa cultivation. Lihim na naisip ni Muking Shan, bigyan mo lang ako ng kaunting panahon, makakatakas ako sa nakakainis na kadena ng puso ng daon na ito. Diretsahang sinabi ni Xiao Yifeng, may punto ka. Pagkatapos kitang lipulin, hahanap ako ng pagkakataon para kunin ang mga mapagkukunang iyon mula sa iyo. Pagkasabi noon, pinasabog ni Xiao Yifeng si Muking Shan hanggang sa maging abo. Ang mga piraso ng kaluluwa ay unti-unting lumapit kay Xiao Yifeng, na ikinagulat niya. Ito may kung anong nasa loob ko ang sumisipsip sa lakas ng kaluluwa ni Muking Shan. Ang lakas na iyon ay nagtipon at naging isang bulaklak ng lotus na namukadkad sa mga palad ni Xiao Yifeng. Nagtataka si Xiao Yifeng. Ano ba talaga itong bulaklak ng lotus na ito? Sa nakaraang buhay, muntik na akong masakop ni Muking Shan, at dahil dito kaya ko napanatili ang aking kamalayan. Ngunit noon, usbong pa lang ito. Hayaan na nga. Sa pangkalahatan, malalaman ko rin ito sa hinaharap. Ang katotohanang nakabalik ako sa nakaraan ay maaaring may kaugnayan dito. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay syempre, ang ubusin ang laman ng bulsa. Hahaha. Ang kanyang mukha ay talagang nakakainis. Lumapit si Xiao Yifeng sa kalansay ni Muking Shan at natuklasan ang isang kumikinang na aklat. Hindi ko alam kung anong material ang ginamit sa aklat na ito, pero hindi ito nasunog. Sa mga nagdaang taon, lahat ay gumagamit na ng mga jade slip. Ang mga gumagamit pa rin ng aklat para magsulat ay tanging ang mga sinaunang sekta ng mga salamangkero. Ang ganitong uri ng mahalagang artifact ay syempre, akin na. Sunod ay ang balabal. Ang bagay na ito ay maganda rin. Sa isang tingin pa lang, alam mo nang ito ay isang mataas na uri ng depensibong kayamanan. Hindi pwedeng sayangin. Sunod ay isang singsing. May storage ring pa? Yumaman na ako. At sa wakas, ang espada ng pagputol sa immortal. Espada ng pagputol sa immortal.
hindi madaling kunin ang espadang ito. Ang espada ng pagputol sa langit na ito ay isang espadang nagdadala ng kamalasan, isang sandatang isinilang mula sa walang katapusang kamatayan. Napakalakas ng kapangyarihan ng espadang ito, maraming tao na ang nag-away at nagkasakitan para dito. Ang mga taong hirap na nakakuha nito ay halos naubos na ang lakas ng kaluluwa, walang natira kahit isang patak. Ang itsurang multo ni Mo Qingshan ay dahil din sa espadang ito. Nang malaman ito, medyo kinabahan din si Xiao Yifeng. Siguro, sa susunod na lang tayo magkita. Pagkasabi noon, akmang aalis na si Xiao Yifeng nang biglang humabol sa kanya ang espada ng pagputol sa immortal. Naku! Hindi naman siguro ganyan. Biglang, nagsalita ang espada ng pagputol sa immortal, ang bango mo. Pagkatapos ay unti-unting lumitaw ang isang napaka-cute na loli. Ang bango mo. Ang bango ng iyong kaluluwa. Pwede ba kitang kagatin ng isang beses? Pinilit ni Xiao Yifeng na kumalma, ngunit takot na siyang maihi sa pantalon. Paano ako magkakaroon ng sapat para sa iyo ngayon? Tingnan mo, ganito na lang, sumama ka sa akin. Hintayin mong tumaba ako ng kaunti bago mo ako kainin, ano sa tingin mo? Sa loob-loob niya, takot na takot siya. Delikado, delikado. Kapag sinipsip ako ng isang beses na nilalang na ito, baka maubos ako ng tuluyan. Nagtanong ang espada ng pagputol sa immortal, sumama sa iyo. Sinasabi mong kikilalanin mo ako bilang iyong amo. Pero ang hina mo, bakit ako sasama sa iyo? Hindi ba mas maganda kung kainin na lang kita? Ginamit ni Xiao Yifeng ang kanyang kigwapong diskarte. Siyempre, may dahilan iyan. Tingnan mo, kahit papaano, mas gwapo naman ako kaysa sa tuyong kalansay na iyon, di ba? Ang espadang ito ay tila na humaling sa gwapo. May punto ka. Sige, desidido na. Sasama muna ako sa iyo. Inaantok na ako ngayon, matutulog muna ako. Malinaw na ha? Sa susunod na magising ako, kailangan mo akong pakainin, ha? Hay. Bumalik sa normal na anyo ang espada. Naisip ni Xiao Yifeng, kailangan pa ring umasa sa gwapong diskarte. Hindi na sayang ang biyaheng ito. Sa loob ng singsing, mayroong daan-daang mataas na kalidad ng mga batong espiritu. Takas na. Sa pagkakataong ito, sapat na ito para sa aking cultivation sa mahabang panahon. Hilagang lungsod ng emperador. Paglipat ng eksena sa malayong nagielong lupain, sa hilagang lungsod ng emperador. Susunod na item sa subasta ay ang Bisetlong Etidith Dindisbay. Ang jade pendant na ito ay nilikha ng isang nakatatandang nasa antas ng paglampas sa tribulasyon para sa kanyang mga inapo. Hindi kailangan ng espiritual na enerhiya para paganahin ito, at kaya nitong palabasin ang lakas ng 3 beses na katumbas ng antas ng kaluluwang nagsisimula. Simulang presyo, 500 mataas na kalidad na batong espiritu. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Isang bagay lang naman para sa mga bata iyan, pero ang mahal. Nga. Para sa mga eksperto, hindi ito magagamit. Para sa mga bata naman, masyadong magarbo. Hindi ko alam kung sino ang bibili ng ganitong bagay para sa kanilang disipulo. Ano nang biro yan? Maliban na lang kung sarili mong anak. Matagal na walang kumukuha. Nadismaya ang babaeng tagapagpakilala. Simulang presyo 500, wala ba talagang may kailangan? Napakamura na ng item na ito. Nang siya'y nalulungkot, isang boses ang narinig, 600 batong espiritu. Nagliwanag ang mga mata ng taga-subasta at lumingon. Ang engkanto na si Liu Hanyan ng isa Finsec ay nag-alok ng 600 batong espiritu. Mayroon pa bang mas mataas na alok? Masaya ang mukha ni Liu Hanyan, lihim na nag-iisip, ang bagay na ito ay bagay na bagay din sa kanya sa asawa ko iyon.